Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog at panibagong updates na naman ang gagawin natin after the election. Alam kong inaabangan nyo itong video natin ngayon kasi po masyadong marami po ang mga nangyayari from local election to the national election. Sobrang dami po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Ito, una nating pag-uusapan kaagad, no? Si Willie Revillame ay kung matatandaan natin, meron itong sinabi patungkol sa mga botante na ayaw ng mga artista. Ngayon, alam naman natin, si Willie Revillame po ay hindi nakapasok sa top 12 ng senatorial race. Okay? So, ipapakita ko sa inyo itong video na sinabi ni Willie Revillame patungkol po dito sa hindi na natin iboboto ang mga artista issue. Okay? At meron siyang sinabi at i-explain natin yan bakit itong si Willie Revillame ay hindi nakapasok sa top 12. Okay, explain natin yan eh. Okay. Ito yung matindi nating pag-uusapan. Ipapakita rin natin itong matinding inaabangan ng buong sambayan ng Pilipino. Ang resulta po ng governor race sa Cebu. Na ipakita po natin ang result na itong si Gwen Garcia po na nag-expect talaga na manalo ay natalo po. Okay? Natalo itong si Gwen Garcia eh. Mayabang, masyadong mayabang sa kanyang mga pangangampanya sa kanyang rally, di ba? Ngayon naman, pag-usapan natin itong si Governor Gwen, bakit natalo siya? And at the same time, itong pangatlo nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa April 30, okay? Kung hindi man ako nagkakamali, April 30 na nagpalabas ito ng video si Gwen Garcia na I am not stepping down. Bakit ayaw niyang mag-step down? Yan ang ating anong tawag dito? Yan ang ating i-explain at pag-uusapan. Ito yung patungkol sa preventive suspension order issued by the Office of the Ombudsman sa kanya. Okay? Tapos, itong pang-apat nating pag-uusapan, nung nalaman po ni Gwen Garcia na natalo siya ngayon, no? Marami nang nag-celebrate doon sa Cebu, no? Ngayon naman ay yung ayaw niya mag-step down patungkol doon sa ombudsman na suspension. Ngayon naman, nung nalaman niya na natalo siya ngayon, gusto naman niya ipasuspend itong si Pamela Baricuatro. Ang kanyang kalaban. Ang tanong ko dito, Gwen, hindi mo ma-accept na ayaw na talaga ng taga Cebu sa inyo? Gwen Garcia? Accept naman. Pag-usapan natin yan mamaya. At Gwen Garcia, ipapakita ko sa inyo itong video ng kanyang kalaban na si Pamela Baricuatro. I hope I pronounce it well. Pamela Baricuatro. Isang video na yung mga tao ng Cebu ay nagse-celebrate na sa pagkapanalo ni Pamela. Okay? Patay tayo dyan, Gwen. Ang sakit-sakit nito. Gwen, ipapakita ko yung kalaban mo na nag-celebrate na. Hindi naman nag-celebrate ng tuwang-tuwa, pero sinuportahan talaga ng mga tao ng Cebu. Okay? Tapos, i-explain rin natin ang senatorial race, kung sino yung nakapasok sa top 12 sa senatorial race. Okay? I-explain natin mamaya bakit nanalo yung iba, bakit hindi nakapasok si ganito. Okay? At last but not the least, natalo rin. Okay?
Last but not the least, natalo rin itong mga Nograles sa Davao. At ipapakita ko ang video, ipapakita ko itong video ni Migs Nograles kung ano yung sinabi niya noon. Nakawawa raw ang mga Davao kapag hindi raw sila mananalo. Bakit naman ganun? Huwag naman yun mang idamay yung mga tao dyan. Kung ayaw ng mga tao sa inyo, huwag yun ang idamay, di ba? Kasi po, yung taong bayan, kung ayaw na talaga sa inyo, hindi naman siguro kawawa sila. Okay? Ipapakita ko yan yung kay Migs Nograles kasi kung mapapansin nyo ang kanilang mga Facebook page ngayon, wala silang pinopost. Sa tingin ko ay hanggang ngayon ay nagluluksa sila. Talo. Kinalaban nyo ang mga Duterte kasi. Okay, so guys, yun po ang mga pag-uusapan natin, no? Pero bago ang lahat, teka muna ha, ilagay ko muna itong mukha ni Willie Revillame. Okay? Itong video ni Willie. Teka muna. Wait, there's more. Wait muna kasi kailangan natin itong wait. Ayan. Ilagay muna natin itong si Willie. Kampanya, hinahanap artista. Artista. Pag nanonood kayo ng sinihan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music. Mamaya, Willie. Ano ka muna? Relax ka muna, Willie. Relax. Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito ipapakita itong video ni Willie Revillame, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba kayo sa video? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Para at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong bagong uploads, merong breaking news, at at the same time, malalaman po ninyo kung nagla-live mismo ang ating Donmar TV News Channel. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Subscribe, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na po kayo lahat? Okay, unahin muna natin itong kay Willie Revillame. Okay? Ito yung sinabi, actually, i-explain natin dito sa vlog natin bakit hindi nakapasok itong si Willie Revillame sa top 12 ng senatorial race. Okay? Unang-una, Willie Revillame, di ba? May sinabi ka patungkol dito na naglabas ka ng sama ng loob sa mga taong bayan na ayaw patakbuhin ang mga artista. Di ba? Ako naman, sa tingin ko naman, Willie Revillame, sa tingin ko naman, depende siguro sa artista. Depende siguro sa artista. Kasi meron kasing nag-post dito, dinownload ko lang ito. Sabi niya, wag mo nang dagdagan si Robin. Kasi artista raw si Robin. Pero si Robin Padilla kasi, iba siya sa'yo. Alam nyo ba kung bakit iba si Robin? Si Robin kasi, Willie Revillame, mautak. Alam niya kung anong nangyayari po sa governance natin. Pero ikaw, nung tinanong ka, ano bang batas na ipasa mo kapag ikaw ay maging senador, sabi mo, hindi ko pa inisip yun. Ano ba yan? Yun ang isa sa mga dahilan na natalo ka, Willie Revillame. Okay? Hindi po namin alam bakit ka namin iboboto. It doesn't mean artista ka, popular ka, magaling kang
artista, magaling kang maggumawa ng noontime show, namimigay ka ng pera, yun na ang basihan namin na iboboto ka namin. Hindi po, ha? Oh. Sorry, Willie Revillame, hindi po ganun po ang pagbabasihan namin. Ang pagbabasihan namin, yung realidad. Ano ba ang realidad? Kung magiging senador ka na, Willie Revillame, ano ba ang mga batas na ipapasa mo? Na kaming taong bayan, yun ang pagbabasihan namin na, okay, iboboto namin si Willie Revillame kasi ganito, ganyan ang ganyang gagawin at pasok ito sa aming pamumuhay, pasok ito sa aming buhay dito sa Pilipinas. Ganon. Di ba? Hindi po, Willie Revillame, sasabihin mo na, ako ay tatakbong senador. Huwag niyo muna akong tanungin kung ano yung batas na ipapasa ko. Walang ganon, Willie. Ha? Na, saka mo na lang pag-iisipan kapag naging senador ka na. Sabi niya, ang aking target ngayon ay manalo ako. Oh, manalo ako. Pagkatapos manalo na ako, kapag nandyan ako sa Senado, saka na ako mag-iisip ng batas. Sablay yun, Willie. Sablay. Sobrang sablay yun. Doon ka natalo. Actually, Willie Revillame, doon ka natalo. Okay? Kasi, paano namin malalaman na may kakayahan kang maging senador? Wala eh. Wala kang direksyon. You run for a senatorial race just to run. Wala. Blanco kami. Wala kaming idea kung anong gagawin mo. Ano, magkendong-kendong ka dyan. Ganon. Kembot-kembot. Kembot-kembot. Ganon. Wala kaming alam. O, kahit man lang kahit konting idea sa mga plataforma mo, siguro meron kang naka-advise sa'yo, pero it's too late already. Okay? Tapos, nagre-reklamo ka pa. Ito yung video ha, ipapakita ko sa inyo. Isa ito sa mga reason also bakit natalo si Willie Revillame. At isa yung binanggit ko kanina, yun eh. Wala siyang direksyon sa kanyang plataforma. Okay? Ito yung sinabi ni Willie Revillame. Pasensya ka na, Willie ha. Idol ka namin, idol kita, pero i-explain lang natin. Nagre-react lang ako ha. Ito. Play. Kanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakikinig kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magservisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. Ay, buhay. So, nilabas niya ang kanyang saloobin, no? Na panahon na we want entertainment, gusto natin makita artista. 'Di ba? So noontime show naman, gusto naman natin Willie Revillame, Itbulaga, ganyan. 'Di ba? Artista. Pero kung panahon na magserbisyo kayo sa publiko, ikaw ay nagpalabas ng sama ng loob. Nasasaktan ka every time ang tao, artista na naman, ayaw namin yan. Nasasaktan ka doon, di ba? Pero Willie Revillame, hindi lahat ng mga tumatakbong artista ay kagaya sa'yo. Merong mga artista, remember ha, merong mga artista na tumatakbo na binoto pa rin ng taong bayan. Like for example, si Tito Soto. Pasok man si Tito Soto. Mamaya i-explain ko yan bakit nakapasok si Tito Soto. O, di ba? Artista yan pero binoto, nanalo. Ikaw, artista ka. Hindi ka ba nagtataka bakit natalo ka? Ha? Willie Revillame, no? It's very obvious. Wala kang alam. Wala ka talagang alam. Pero I know ha, Willie Revillame, kagaya ka rin kung ano ang nangyari kay Manny Pacquiao, mangyayari yun sa'yo. Tingnan nyo yung kay Manny Pacquiao. Nanalo siya bilang senador. Nung nandun na siya sa Senado, sa kanya inalam kung paano itong magiging senador.
Oh, di ba? So, meaning to say, ayaw namin ng artista na wala pong alam patungkol po sa pagiging senador. Kasi ang sabi mo, doon mo lang gagawin ang pagiging senador mo. Doon mo pag-aralan. Willie Revillame, marami ng problema ang Pilipinas. Parang kung pag-aralan mo pa doon, parang it's too late already. Doon ka pa mag-aral? Doon ka pa mag-aral kung anong batas yung gagawin mo? Willie Revillame, no? Sobrang behind na tayo sa ibang mga countries. No, sobrang grabe na yung modernization ng ibang country. Kita, lugmok na tayo, Pilipinas. Sobrang behind na tayo. Tapos, pag-aralan mo pa? Hindi na namin kaya, Willie. Ito, suggestion ko sa iyo, Willie Revillame, ha? O, tatakbo ka ulit. No? Tumakbo ka ulit next term. Iboboto ka namin. Pag-aralan mo paano magiging senador. Okay? Pag-aralan mo. Oh. Tapos, ito yung gagawin mo, Willie Revillame. Ilatag mo yung mga plataforma mo. Tapos, pagkatapos ng ilatag mo yung plataforma mo, i-explain mo sa taong bayan paano mo gagawin. Diba? Ganon. Ganon yung gagawin mo, Willie Revillame. Hindi yung tatakbo ka lang, ang aim mo ay talagang manalo-manalo kasi pagdating ng panahon na manalo ka ng Senado, doon ka mag-aaral ng pagiging senador mo. Sablay yun. Okay? So, Willie Revillame, huwag kang magtampo sa mga tao na ayaw ng mga artista. No, hindi ganun. Mali yung konsepto mo na mali yung pag-understand mo. Ang taong bayan po, whether you are an artista, you are an actor or not, basta may dito ka, may common sense ka, kagaya ni Robin Padilla at kung sino pa man dyan na nanalo na artista, pwede ka maging leader ng bansa, pwede kang maging public servant, okay? Yun lang ang ipapayo ko sa iyo, Willie Revillame. Hindi ibig sabihin na artista ka kaya ka hindi binoto. Hindi ka binoto kasi alam ng tao, wala kang alam. Okay? Okay? So punta na tayo, tama na yan kay Willie. Willie, good luck Willie sa tatakbo ka soon ulit, okay? Good luck, good luck. Ito naman. Ano ba ang resulta ng Cebu? Okay? Governor result, no? Sino ang nanalo doon sa Cebu? Ito. Kagabi, no, around 9 p.m. to 10 p.m., medyo meron ng mga kaunting result. Mga 9:54 p.m. Kahapon, kagabi, last night. Very obvious na talaga na ang mananalo itong si Baricuatro Pam. I hope I pronounce it well, ha. Si Baricuatro Pam ay PDP laban. Nakakuha siya ng 931,736 votes. Samantalang itong governor ng Cebu ngayon na si Gwen Garcia, nakakuha lamang siya ng 621,378 votes. Okay, hindi na natin pag-usapan itong pangatlo, okay? Bakit ba importante ito? Kasi po, noong nagdaang kampanya, last week at last 2 weeks ago, mayabang kasi itong si Gwen Garcia Di ba? Noong kanyang kampanya, kung maalala nyo, sinigawan siya, Duterte, Duterte. Sabi niya, mananalo na kayo, di ba? Ganon, di ba? Parang na siya Hindi niya matanggap-tanggap na ang mga tao ng Cebu, isinusuka na rin siya. The reason why, dahil sinusuka na siya ng mga tao ng Cebu, kasi, bumalimbing kasi nakipagkaalyado ni Bongbong Marcos. Ayan tuloy, bagsak ka. Sa totoo lang, itong si Gwen Garcia, sumuporta ako dito nung panahon na Uniteam, no? Sumuporta siya kay VP Sara,
na sumuporta siya sa mga Duterte. Ang galing, maganda. Nagugustuhan siya ng taong bayan, di ba? Pero noong doon na siya, dahil namumulitika siya, politika kasi ang dahilan, hindi ko alam bakit pinili niya si Bongbong Marcos kasi siguro nasa administrasyon, na posisyon, kung anong nakukuha niya doon, di ba? Ayan tuloy, natalo ka. Natalo si Gwen Garcia. Okay? To make the long story short, ang dahilan na natalo si Gwen Garcia kasi po Bongbong Marcos ang pinapanigan niya, administrasyon. Itong si Barry Cuatro, ang dahilan bakit nanalo siya, itong si Pam, kasi PDP laban. Kaalyado po ni Tatay Digong. Diba? Palakpakan! Nanalo si Pam kasi po dahil kay former President Duterte, inendorso ito ni Tatay Digong. Okay? Huwag na tayong magbulahan. Ngayon, kung maalala nyo, itong si Gwen Garcia, ito yung sinabi niya last April 30. Okay? Kasi may issue siya, di ba? May issues itong si Gwen Garcia. Ang issue niya is, sinabi niya yung April 30 na I am not stepping down. Patungkol po dito sa suspension order issued by the Office of the Ombudsman against her, Gwen Garcia, as it was issued in a violation of law such as Section 62 of the Local Government Code, which provides that no preventive suspension order shall be imposed within 90 days before the election. Under Section 261, ito yung niya nagpalabas siya ng video na he will not step down. Okay? Kasi ang reason niya, hindi siya mag-step down kasi mali yung ginawa ng ombudsman sa kanya. Kasi meron wrong kaya nga itong Section 62 Government Code, ito, very technical na ito eh. Very technical. May reason rin si Gwen. Wala raw dapat isuspend sa 90 days before the election. Under Section 261 of the Omnibus Election Code, it is an election offense to suspend local elective official without prior approval of the COMELEC, which is case with the governor's suspension. Moreover, Section 15, Rule 5 of COMELEC Resolution number 11059 explicitly requires prior written approval of the COMELEC for the implementation of any suspension order against local elective official. So, pumalag si Gwen Garcia sa ginawa ng ombudsman. At ito yung sinabi niya. Ipapakita ko sa inyo Ito yung sinabi ni Gwen Garcia. I am not stepping down. Pending resolution of my query, I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province. So, meaning to say, kahit may suspension order na sa ombudsman, she will not step down. Nagmamatigas si Gwen. Ito yung nangyari sa April 30 nagmamatigas siya. Whatever motivations may be, I will not be perturbed. I will not be perturbed. Hindi siya magpapadisturb dito kundi patuloy pa rin ang serbisyo niya. He will not step down. I will continue to patuloy ang kanyang pagsiserbisyo ng mga taga Cebu. Serve the Cebuanos in the best possible way. Sa lahat ng makakaya na in the best possible way, magserbisyo siya sa Cebu. Wala na siyang pakialam sa ombudsman. I can, within the bounds of law. Kasi naniniwala siya sa batas. Okay? Sa the bounds of law. Yun ang sinabi niya. Okay? So, ganun pa man, nalaman niya ng ombudsman, di ko na alam kung what's the recent update on that issue. To make the long story short, si Gwen Garcia ay kagabi, nagising sa katotohanan. Ano ba? Bakit, Don Mar? Bakit nagising sa katotohanan? Dahil si Gwen Garcia
naalaman po niya na ayaw na ng mga taga Cebu sa kanya. Okay? Ayaw na. Ayaw ng mga taga Cebu. So ang nangyari, no? Nung nalaman niyang natalo na siya, nung nalaman na niya na ayaw na ng mga taga Cebu sa kanya, nag-issue siya ngayon. May ginawa si Gwen ngayon. Ito yung kumakalat sa social media. Okay? Na gusto niyang ipasuspend yung kalaban niyang si Pam Baricuatro. Gusto niya ipasuspend. Okay? Bakit gusto niyang ipasuspend itong kalaban niyang si Pam Baricuatro? Alamin natin ha. Ito. Papakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Binalita ito 2 hours ago sa Brigada News FM Cebu. Ano ba ang nangyari, Don Mar? Ito yung sa balita ha. Incumbent Governor Gwen Garcia nag-file siya ng urgent motion para ipasuspend ang proclamation ni Pam Baricuatro sa Capitol. Gwen, ang maa-advise ko sa iyo, Gwen, ha, tanggap-tanggap rin tayo sa ating pagkatalo. Tanggapin rin natin minsan. Ha? Yan lang ang ma-advise ko. Tanggapin rin natin minsan. Okay? Ito pa. Garcia, aron ipasuspend ang proklamasyon ni Pam Baricuatro isip bagong... Wait ha. I think meron pa itong Tingnan ko muna ha. I think meron pa itong nasulat dito wait ha. Ito. I think meron akong hindi nabasa dito. Okay. Yan. Kasi baka akala nyo ha. Ayan. Ayan. Sabi dyan, nag-file ng urgent motion si incumbent Governor Gwen Garcia para ipasuspend ang proklamasyon ni Pam Baricuatro isip bagong gobernador dito sa Kapitolyo ngayong araw na ito. Okay, tinagalog ko na kasi Bisaya itong balita update So, gusto niyang ipasuspend. Meaning to say, parang hindi niya katanggap-tanggap. Dahil kapag katalo niya, okay. Sabi dito, magpapatuloy ang pagmomonitor sa sitwasyon sa Capitol. In the meantime, naghintay sila sa desisyon sa COMELEC patungkol po sa urgent na itong ginagawa. Okay? Ang tanong, bakit gusto ni Gwen Garcia na ipasuspend itong gusto niyang ipasuspend itong kanyang kalaban na si Pam Baricuatro? Ito ngayon ang ating alamin. Okay? Ito ngayon ang ating alamin. Ayan. Lakihan natin. Ito. Ayan. Ito yung nakalagay. Ito yung nakalagay. Republic of the Philippines. Kasi para alam nating lahat tayong mga audience sa Don Mar TV, para hindi tayo bias. Republic of the Philippines Commission on Election Manila. Gwendolyn Garcia, petitioner. Siya petitioner. Respondent ay si Pamela S. Baricuatro. Very urgent motion to suspend proclamation. So ayaw pa niyang ipasuspend niya ang pagkapanalo ni ni Pamela. Una, petitioner Gwendolyn F. Garcia by, I hope mababasa ko kasi sobrang I will just do my best na mabasa ko ito by
most respectfully state, okay, a petitioner for disqualification was filed against a respondent at the same has yet to be resolved by this honorable commission. Yan ang number 1. Number 2, under section 72 of the, I hope meron akong copy dito eh. Teka muna guys ha, teka muna. Kasi gusto kong mabasa ito ng malalim eh. Yung talagang help me po muna yung mababasa natin ng malinaw. Okay? Teka muna. Result. Ayan. Ito siguro. Ito. Ay, hindi eh. Wait. Itong pangalawa siguro ang pwede. Yan, ito. Yan. I hope mabasa natin, no? Yan. Under section 72, ito number 2 na tayo ha. Under section 72 of the Omnibus Election Code, cases of disqualification should be prioritized and the final decision of the COMELEC should be rendered not later than 7 days before the election in which the disqualification is brought. Okay. Number 3, considering that today is the canvassing of the election returns for the 2025 national and local elections, petitioner respectfully moves for the suspension of the proclamation of respondents as governor of the province of Cebu. This is in accordance with section 2 of COMELEC resolution number 11046. Thus, ang section 11, petition of unresolved before completion of canvass effects if a petition be denied due to cancel a certificate of candidacy or disqualification or declaration of nuisance candidate is unresolved by the final judgment on the day of the election and the grounds there are strong, the petitioners may. Okay, to make the long story short, okay, meron po siyang reklamo sa kanyang kalaban patungkol po sa nuisance candidate. Okay, declaration of the nuisance candidate is unresolved. Ganon. May reklamo siya kay Pamela Baricuatro. Pero, Gwen Garcia, okay itong ginawa mo. Okay? Hindi ko lang alam kung ano ang response ng COMELEC. Okay? Mag-a-update ako dito kung ano ang response dito sa reklamo mo, sa kalaban mo. Pero Gwen Garcia, sometimes we have to accept na ang panawagan ng taga Cebu, kung I know you have this reason, pero kung ako nasa iyo ba, hindi mo ba tanggap na ayaw na ng mga taga Cebu sa inyo? Ang layo po ng gap eh. Gusto ng taong bayan itong si Pamela Baricuatro, hindi na ikaw yung gusto nila. Tapos actually itong ginawa mong ito, no? Itong petition na ito na ginagawa mo, karapatan mo ito. Yes, okay yan. Pero kung ako ba, no? If you are humble enough, sana matanggap mo rin na para ito sa taong bayan. Ayaw na ng taong bayan sa iyo diyan sa Cebu. Ibigay mo na. Wag mo nang ako suggestion lang ito at bilang reaction ko lang ito, no? It's better na hayaan mo na lang, tanggapin mo na lang na natalo ka. Tanggapin mo kasi itong ginagawa mo ngayon, nagmumukha kang very desperate. Desperado kang mamuno sa Cebu na ayaw na ng tao sa inyo eh. Gwen, ayaw na nila sa'yo. Tanggapin mo na.
In the meantime, dahil dito sa mga nangyayaring ito, in the meantime, si Pamela Baricuatro, merong video na, tuwang-tuwa na itong si Pamela Baricuatro kasi confident na siyang manalo. Okay? O, ito yung video. Pamela Baricuatro, congratulations. Ito yung video sa kanya. Yay! Kasi binoto ito si Pamela Baricuatro kasi hindi balimbing. Unang-una, may prinsipyo itong babaeng ito. Kasi alam niya na si former President Duterte ay kung ano yung ligasiya, kung ano yung advokasya ni Tatay Digong, yun ang kanyang sinusunod. Ito yung tamang dapat iboto ng taga Cebu. Okay? Yung alam nila alam nila kung ano ang direksyon ng mga Duterte. Now if ang taga Cebu ay gusto nilang mangyari kung ano ang nangyari sa taga Davao na merong direksyon, gusto rin nila yon. So kaya binoto nila ito. 'Di ba? Kung sino yung nagsusupport sa mga Duterte, yun ang iboto ng mga tao. Wala ka nang magagawa doon, Gwen. 'Di ba? Ayan. Di ba? Tuwa, makikita mo talaga na tuwang-tuwa ang mga tao dyan. Di ba? So, yun po. Congratulations Pamela Baricuatro. Ngayon naman, update lang tayo po sa nangyari sa senatorial race. Ito. Ang nakapasok po sa senatorial race, number 1, ngayon this is from 5:30 p.m. Ngayon 5:30 p.m. As of May 13, 2025, 5:30 p.m. Number 1, si Senator Bongo. Kay Tatay Digong yan. Number 2, Bam Aquino. Number 3, Bato de la Rosa. Number 4, Erwin Tulfo. Number 5, Kiko Pangilinan. Number 6, Rodante Marcoleta. Number 7, Ping Lacson. Number 8, Tito Soto. Number 9, Pia Cayetano. Number 10, Camille Villar. Number 11, Lito Lapid. Number 12, nakapasok pa si Senator Aimee Marcos. Okay, i-explain natin. Unang-una, kagabi, nagtataka talaga ako. Bakit nakapasok si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan? Okay, unang-una, hindi ko maiintindihan. Pero as time goes by, natatandaan ko at nauunawaan ko bakit nakapasok itong si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Okay, sa mga nagtatanong hindi tayo bias dito, pero sasagutin ko lang. Kung hindi man ito dinaya, siguro ito po ang possible reason bakit nakapasok si Bam at si Kiko. Okay? This is my own analysis. Unang-una, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan, sila na lang dalawa ang pambato ng mga kakamping. Okay? Sila na lang dalawa. O bakit? Anong reason doon, Mark, kung sila na lang dalawa? The reason is, alam natin, nakita natin na ang kakamping ay marami-rami rin. Bakit natin napag-alaman yan? Kasi po, noong panahon ng eleksyon, noong 2022, noong natalo si Leni Robredo kay Bongbong Marcos, makita rin natin na malaki yung numbers ng mga kakamping ni Leni Robredo. Kaya lang, natalo si Leni Robredo ni Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos, dalawa ang hatak niya. Okay? Binoto siya ng mga Duterte, DDS, at binoto siya ng mga kaunti sa mga loyalista. Kaunti lang yung loyalista eh. Pero, kung
tumakbo si Bongbong Marcos at si Leni Robredo na wala si VP Sara, I'm pretty sure na natalo itong si Bongbong Marcos at mananalo itong si Leni Robredo. Yun ang totoo. Yun ang realidad. Okay? Kaya, sa totoo lang, kaya nananalo itong si Bongbong Marcos kay Leni Robredo kasi humahatak ng maraming DDS supporter si VP Sara na na-endorse ito kay VP Sara itong si Bongbong Marcos. Kaya nga walang utang na loob. Manggagamit. Di ba? So, na-realize ko yun. Yun ang pangalawa. Okay? Yung una, si Bam at si Kiko, sila na lang ang bambato ng kakamping. Number 2, marami talaga ang mga kakamping. Marami talaga ang mga kakamping. Kaya nakapasok itong si Bam at si Kiko Pangilinan. Pangatlo na reason. Pangatlo last reason. Kung makikita nyo, si Bam at si Kiko Pangilinan, hindi mo maririnig na binatikos niya ang mga Duterte. Tahimik sila sa issue patungkol ngayong kampanya, ngayon ng kampanyang ito, wala silang they already learned their lesson. Yan nga ang sabi ni Kiko Pangilinan naunawaan nila. Nung panahong kampanya nila ni Leni Robredo, sobra yung paninira nila sa mga Duterte. Kaya sila natalo. Gayon, na hindi na nila inaatake itong mga Duterte sa ngayong kampanya, yan ang isang rason rin. Okay? Hindi po nabawasan ang kanilang boto. No? Safe sila at legit yung boto ng mga kakamping. Dalawa na lang Ito lang yung pambato ng kakamping. Tapos tahimik sila sa issue ng Marcos Duterte na away. Okay? Yun po ang reason natin. Ngayon, si Bongo, number 1. Ang reason po bakit number 1 si Bongo, kasi po kay Tatay Digong. Obviously. Diba? Meaning to say, mahal pa rin ng taong bayan ang mga Duterte. Bongo is the echo sa mga Duterte. Kaya siya ng number 1. Bato de la Rosa, number 3. Walang ibang dahilan kundi kay Tatay Digong. Okay? Erwin Tulfo, Donmar. Erwin Tulfo, bakit nakapasok si Erwin? Ito yung tandaan nyo. Nakapasok si Erwin Tulfo, kahit hindi pa ito i-endorso ni Bongbong Marcos, mananalo pa rin itong si Erwin Tulfo dahil sa pangalang Tulfo. Sasabihin, Donmar, bakit si Ben Tulfo hindi nananalo? Na Tulfo rin yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Si Ben Tulfo po, mahirap po siyang manalo. Alam nyo ba kung bakit? Kung matatanda, number 13 si Erwin Tulfo It's either Amy Marcos or Erwin Tulfo. Nag-fight lang sila. Pero malapit ring nakapasok si Tulfo. Meaning, meron talagang pangalang Tulfo. Pero si Erwin Tulfo kasi, ang nalalaman na congressman. Siya yung nalalaman na active ngayon. Si Raffy Tulfo, hindi man nakatakbo kasi hindi man yan midterm si Raffy Tulfo. Si Erwin Tulfo kasi ngayon, active. He's an active congressman. Siya yung nalalaman. Si Ben Tulfo, wala Okay? Tandaan natin yon. Umiepekto yung pangalang Tulfo at mas lalo na active si Tulfo. Si Ben, hindi kasi. Tumatakbo pa lang na wala pa siya sa gobyerno. Okay? Tandaan natin yon. Ngayon, Rodante Marcoleta nakapasok. Bakit? Unang-una, alam ng taong bayan na matalino. Number 2, alam ng taong bayan na si Rodante Marcoleta lang ang congressman na tumatayo, mag-iisang congressman na tumatayo, na kinampihan, tumindig kay VP Sara. Kinampihan si VP Sara. Di ba? Palakpakan! Si Marcoleta lang. Genuine po na nakikita ng taong bayan na si Marcoleta talagang nasa likod ni VP Sara, nakaabang
kahit anong mangyari, tumindig, ha? At talagang kinalaban ang mga tuwad ko, mga traidor ko, lahat ng mga congressman dyan na inaapi si VP Sara, tumindig si Marcoleta. Wala siyang pakialam kahit mag-isa lang siya. Kaya nakapasok si Rodante Marcoleta. At higit sa lahat, matalino. Pangatlo, inendorso pa ito ni Tatay Digong. Kaya nakapasok. Okay? Ping Lacson, bakit nakapasok si Ping Lacson? Itong si Ping Lacson at si Tito Soto, itong dalawa, pareho ako ng reason bakit nakapasok ito. Sa totoo lang, itong si Ping Lacson at si Tito Soto, may pangalan na itong dalawa. May pangalan na ito. Kumbaga, veterano na ito sa Senado. Kahit hindi ito i-endorso ni Bongbong Marcos, mananalo itong dalawa. Sa bilang senador. Kasi familiar yung name eh. Okay? Meron ring mga supporters ito eh, mga loyal supporters. Yun ang dahilan ko dyan. Pero dahil inendorso ni Bongbong Marcos, dahil alyansa sa administrasyon, hindi. Okay? I-conclude ko ito mamaya ha. Pia Cayetano, bakit nanalo? Si Pia Cayetano po, alam po ng taong bayan na ang mga Cayetano po, kaalyado yan ng mga Duterte. Si Pia Cayetano po, posibleng sa panahon po ng botohan na kung i-impeach man si VP Sara o hindi, si Pia Cayetano, hindi pa natin alam. I think Pia Cayetano, kakampi ito kay VP Sara. That's my own opinion ha. Basing on the history sa mga Cayetano at Duterte. Camille Villar, obviously, diehard and loyal sa mga Duterte itong mga Villar. At ito yung una reason bakit nakapasok si Villar. Inendorso ni VP Sara. History ng mga Villar at Duterte, maganda, hindi nag-away. Loyal yan sa mga Duterte, yung mga Villar. Kahit si Villar, meron siyang reason bakit una, nakipag-alyansa siya. Alam naman natin kasi nakabig kasi ito nung unit team eh. Itong sina Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid. Na ano ito sa alyansa? Dahil unit team ito dati eh. Doon eh. Pero kung tatanungin nyo, Amy Marcos, wala na. Nakapasok dahil inendorso ni VP Sara. Yun ang number one. Ngayon, isummarize ko. Okay? Ito yon. Ito yung mga posibleng kakampi ni Sara Duterte sa impeachment. Bongo. Kakampi yan, ha? Bongo. I-divide ito. Sino yung kakampi ni VP Sara, Bongbong Marcos, at sa mga dilawan? Ganun natin i-divide, ha? I-categorize. Punta muna tayo sa kay VP Sara. Ang kakampi ni VP Sara dito, mga possible na kakampi ni VP Sara dito. In my own analysis, Bongo, of course. Bato de la Rosa. Erwin Tulfo. May kutob ako, magsasara Duterte ito. Nanalo ito kasi hindi ito bumoto ng impeachment sa Kongreso. Remember? Mga Tulfo. Magposibleng babaliktad dyan sa mga Duterte. Marcoleta, VP Sara yan. Of course. Ping Lacson at Tito Soto. Ping Lacson at Tito Soto ha. I think ha, kutob ko ito ha. Kakampi ito kay VP Sara. Totoo, kakampi yan kay VP Sara. Kutob ko yan ha. Kakampi ito. Pia Cayetano, of course. Kakampi yan kay VP Sara dahil kay Senator Alan Peter Cayetano. Camille Villar, of course, Camille Villar. Kakampi yan kay VP Sara. Lito Lapid. Marcos. Ito lang yun ha.
Si Lito Lapid lang ang sa tingin ko ay kay BBM. Amy Marcos, mag-VP Sara yan. Okay? Ang kay Marcos dito, sino? Okay ha, wag na tayo. Tapos na ang eleksyon, tapos na ang kampanya, tapos na ang alyansa ng Bagong Pilipinas. Eto. Ang kay Marcos dito, walang iba kundi, para sa akin Lito Lapid lang. Lito Lapid lang. Okay. Ngayon, to make the long story short, kasi dalawa lang po ang dilawan kakamping dito, si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Dito sa mga nakapasok ngayon sa senatorial race, ang boboto kay VP Sara na ma-impeach itong si VP Sara, it's either, this is my prediction Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at si Lito Lapid. Tatlo yun. So, nangangailangan po ang Senado ng 16, correct me if I'm wrong, 16 ang kailangan po para ma-impeach itong si VP Sara. Ngayon, para sa akin, malabo na ma-impeach itong si VP Sara. Kasi dito sa mga nakapasok, malabo po na I hope I am wrong sa iba I hope I am wrong. Pero sa tingin ko, 3 lang po ang ayaw kay VP Sara dito. 3 lang sa akin. That's my own. Hindi ako makinig sa ibang vlogger, sa anong mga political analyst. That's my own analysis. 3 lang po ang magiging kalaban ni VP Sara dito. Okay? 3 lang. Okay, that's my conclusion. Yung 13 pababa sa ibang vlog na yun. Okay? Okay, so yun na po ang ating explanation. Ngayon naman, punta na tayo dito kay Migs Nograles. Kung matatandaan natin, sabi ni Migs Nograles sa kanyang pangangampanya, nakawawa ang mga tao ng Davao kapag matatalo ang mga Nograles. Naku po. Meaning to say, Nograles, natalo na ang Nograles walang nakapasok sa Nograles. Meaning to say, kawawa na ang mga taga Davao. Kawawa na. Heto po ang reason ni Migs Nograles bakit kawawa ang taga Davao. Play. Ang realidad na to, pag di ta makabalik sa Congress, pag mawalan ng Nograles sa Congress, magsarado na ang opisina na to. Kung magsarado na ang opisina na to, wala na tang assistance mahatag sa mga tao. So sabi niya, kapag matalo raw sila, sasarado na yung opisina nila. Kapag sasarado na yung opisina nila, wala na kayong matanggap na mga cash assistance. Okay, yan ang sabi niya. Kapag matalo sila. So meaning to say, natalo na kayo, siguradong sasarado na yan. So kawawa na ang mga taga Davao ayon sa kanila. Ano mga programa na to? Ang kanila raw mga programa, maundan na kung magsarado na lahat ng mga programa nila, matatapos yan kapag matatalo sila. So kawawa na ang mga taga Davao ngayon. Opisina na to, kung di na ta makabalik sa Congress, kung hindi na sila raw makabalik sa Kongreso, kawawa na ang mga taga Davao. Kawawa naman kayo. Taga Davao, kawawa kayo. Natalo na iyo. Kawalan ng Nograles sa Congress. Kawawa. Nya kita magsarado na pod. Sarado na. So talagang sinabihan niya ng tao na wala na, sarado na kami. Kasi kung matatalo kami, wala nang tutulong sa inyo. Eh di ta nakabalik, wala na mo muduulan. Wala na mo wala na kayong malalapitan kapag matatalo na kami. Wow. Okay, yan ang sabi niya Kana ang realidad na to. That's the realidad. That's the reality. Talaga? Okay. Sasagutin natin yan mamaya. Pero kung mawala na ko, kapag mawawala na ako, na si Migs Nograles, ano mangyari? Kaluoy sa mga tao. Ang realidad. Nakawawa ang mga
tao sa Davao. Yan sabi niya. Grabe. Diba? Pangangampanya talaga to the max na parang desperado na. Alam mo, Migs Nograles, ngayon na natalo na kayo, Mayor talo, Congressman talo, diba? Vice Mayor talo. Meaning to say, yung mga sinasabi mo ngayon, naging totoo. Ha? Totoo. Na ayon sa inyo, sa opinion nyo, kawawa na ang tao ng Davao. Kawawa na. Ito lang, ang tanong ko sa iyo, Gwen. Ito lang yung tanong ko. Bakit? Bakit kawawa? Kayo lang ba ang may kakayanan na tumulong? Kayo lang ba ang may kakayahan na gumawa ng programa? Kayo lang ba ang may kakayahan na magbigay ng mga cash assistance? Kayo lang ba ang may pera na hawak sa gobyerno? Migs Nograles, let me educate you. Wow! Galing. Akala mo naman kung gaano ako talino ha. Let me educate you talaga. Hindi, Gwen, biro lang yung Migs ha, biro lang yung Migs. Ang ibig ko magsabihin, Gwen, Migs, sabiri, Gwen, lang yung nag-isip ni Gwen eh. Gwen, sorry Gwen, love you. Alam mo, Migs Subiri. Migs Subiri na tuloy. Migs Nograles. Alam mo, Migs Nograles, kaya nanalo ang mga Duterte sa Davao kasi alam nila na mas magaling ang mga Duterte kaysa sa inyo. Alam ng mga tao sa Davao na kayo lang po ay mga tauhan ni Martin Romualdez. At si Martin Romualdez ay isinusuka ng taga Davao. Alam ng taong bayan na umaasa lang kayo sa mga ayuda. Hindi po nabibili ng pera ang mga taga Davao through sa mga ayuda ninyo. Yun ang realidad. Ha? Hindi yung sabi mo, may realidad ka eh. Hindi, yun ang realidad. Alam ng taong bayan na mas uunlad ang Davao kapag Duterte ang mamuno. Okay? Okay? At higit sa lahat, alam ng taong bayan, na mas magiging maunlad ang Davao kapag wala kayong mga Nograles. Okay? So, yun lang po ang masasabi ko sa inyo, Migs Nograles, ha? So, dapat accept nyo. Mag-post rin kayo kasi yung mga update nyo sa Facebook page parang meow, 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 meow. Wala eh. Wala kayong post eh. Masakit ba na natalo kayo? O, tanggap-tanggap rin. Okay? So guys, maraming salamat, no? At mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. At usap-usap tayo sa comment section. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV sa mga bago pa lang dito sa aking channel, okay? At meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin, ha? O, subscribe rin kayo doon. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, maraming salamat. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. At laban lang tayo, mga Pilipino. Bye-bye.